Hi guys, welcome in this channel. This already is for Taurus, Virgo, Capricorn, or signs. Uy. Energy na earth sign. Ito talaga yung lumalabas na. Kaya pala tumalsik na siya. Yan pala yung lalabas talaga. Sa earth sign. Ay, may ginagawa ka na tuloy-tuloy, na nag-effort ka, you really put an effort, and you work hard, or consistent at masipag ka na gawin ng tuloy-tuloy kung ano man itong ginagawa mo. Ano ba itong ginagawa mo? Tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Pwedeng work, or pag effort sa person mo, or anything. Pwedeng mag-travel ka. Pwedeng yung plano mo mag-travel. Yung pwede travel mo kasi may map dito. Or goals mo para maabot mo yung pangarap mo sa buhay, para ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay. O related sa pag-travel din talaga kasi may mapa dito. May gusto ka puntahan na continent, lugar, or pwedeng person sa ibang lugar. Yan. Na you are so brave, motivated, and strong yung mind mo na pag goal-driven ka, yun ang focus mo. Kung ano man tong goal mo na to. O pwede din na, kung ano man yung work mo. Pwede din ganun. Kung sa work na nagpo-focus ka at you put effort and hard work. Okay? Wala kang strength ngayon. Wala kang inner strength, or else pagdating sa iyong love life, pwedeng sa love life mo to na hindi strong yung bonding ng person mo, or else wala ka talagang strength or inner strength right now. You're not courageous kasi may blood din dito, no? You're not brave, or wala strength. Yun na yan. And you're not excited, you're not willing, you're not motivated, and you're not passionate to start, to do something, to take action, to start something new, to start to do something new. Gusto mo na ituloy-tuloy kung ano man yan, yung ginagawa mo ngayon at pinag-effortan mo. Kung ano man yung goal mo. Yan. What will happen in your life? Ano itong marireject na to? Ang tanong, sino nagsisend nito? Pwedeng love spell to eh. Or any spell na pag tumama o na-unite sa sinisindan, magiging malungkot, hindi maging contented. Pero marireject nga, kaya hindi mapalungkot, hindi mapa-feeling uncontented, hindi mapa-tamlay itong sindan kasi hindi naman ma-unite sa kanya yung spell o dark spell. Hindi siya mapatenga kasi hindi ma-unite ang spell. Pwedeng sa'yo, or kung ikaw ang nagsisend dito sa person mo o sa iba, hindi ma-unite. Saan ba to sinesend yung spell, yung Knight of Cups dito in reverse? Sa'yo.
Baka hindi. Ikaw yung nagsisend ng spell or love spell or pwedeng any influences or pwedeng energy or ill intention or intention mo. Pwede din ganun eh. Or wish na marireject yan siya. Hindi ma-unite dun sa taong sinisindan mo. Yan. Bakit hindi ma-unite sa taong sisindan mo? Dahil may malakas na depensa. Hindi. Dahil hindi magtatagumpay yan. Pwedeng witchcraft yan. Gagawin mo na love spell. May send mo na yan. Love spell. Love spell. Love spell. Pero hindi yan ma-unite sa kanya. Bakit hindi ma-unite sa sisindan mo? Tingnan natin, alamin natin. Pero masama yan. May impyerno ka yan kahit love spell lang. Baka sabihin mo yun, okay lang pala yun. Hindi. Hindi na okay. May impyerno ka na kasi witchcraft yun eh. Kaya tumigil ka na. Love spell mo na yan. Spill. So, the Hierophant in reverse. Dahil wala kang authority. Wala kang spiritual powers. Wala kang authority from God. Sa bagay, yung mga nagsiset ng spell na yan, wala namang authority from God yan. Saan magaling yan? Yung mga witchcraft na yan. Diba sa devil, from the devil's kingdom. Kasi, hindi mo siya mamanipulate. Hindi yan ma-unite sa kanya. Kasi, hindi niya tinatanggap o may shield to. Or, may shield. May shield. Hindi. Dahil may dipinsa. Hindi. Dahil may liwanag na kapaikot sa kanya. Ayun, may liwanag na bayan. May liwanag na nakapaikot sa kanya. So, para bang malulusaw lang yun or ano mangyayari kasi may liwanag na nakapaikot sa kanya. Malulusaw lang yung spell, mga love spell. Hindi makalapit ang mga love spell. Ayun, hindi makalapit ang mga love spells. Dahil sa liwanag na nakapaikot sa kanya. Yan. Ibig sabihin, pinoprotektahan siya ng God. Hindi dahil may protection siya nilagay na kagaya ng mga stone. Kundi liwanag na yun eh. Hindi galing sa God yung protection na yun, yung liwanag na yun. Yan. Liwanag yun. Galing sa God yun. Liwanag na yun. Kasi God is light. Sa kanya nagmumula ang liwanag. Di ba? And kung dati ay nasisend mo yung spell dyan, if nasisend mo ngayon, hindi na. Hindi na ma-unite sa kanya kasi hindi na makakalapit sa kanya yung mga love spell mo, spells mo, gano'n. Kasi nakabalot na siya ng liwanag. Napapaikutan na siya ng liwanag. Kasi sa kadiliman yung mga spells na yan. From the devil's kingdom yan. Witchcraft yun eh. Love spell. Gayuma. Mga bakit mo ba sinisindan ng love spell yan? Yung person na yan.
Ace of Pentacles. Gusto mo kasi mag-commit sa kanya. Mag-umpisa kayo ng relationship na may commitment. Or mag-start kayo magsama sa isang bahay kasi may bahay na dito. A fresh start kasi may green dito na puno ng pagmamahalan sa inyong dalawa. Ayan. And dahil ano nagustuhan mo dyan? Bakit gusto mong mag-umpisa kayo ng committed relationship? Ito nagustuhan mo sa kanya kasi Ten of Swords. Napapasukan siya ng spells mo at namamanipulate siya ng spells mo, love spells mo. Yun ang nga. Parang katulad nito yung arrows na ito. Bawat arrows na may intention niya, pag natusok sa kanya, yun ay mamanipulate sa isip niya, emotion niya sa kanya. No? Ganon. So, parang mga spells ito. Kasi madami ka nakatang sinent dito na unite sa kanya. Oh? Ayun. Protektado ng ganyan. Hindi na, may dipinsa siya. Yung mga dipinsa ng mga tao, mga gemstone lang, mga ganyan, mga crystal, o mga orasyon, mga ganyan, mga protection ba, no? Ganyan, mga protection ng mga tao. Kundi God mismo na puprotekta dito. May liwanag nakapaikot sa kanya. Hindi mo kalapit yan. Yung mga love spell mo. Dati natusok sa kanya, na-unite sa kanya, na-manipulate yung isip niya, napasunod mo siya sa gusto mo, sa will mo. Ngayon, hindi na. See? Ay, nako. Kasi, nagiging magaan at naging malapit ang loob niya sa'yo dahil sa mga love spell mo na na-unite sa kanya noon. O lately, ngayon, naiba na siya. Dahil, para bang na-attach siya sa'yo dahil sa mga spell na unite sa kanya galing sa'yo, love spell mo. Yan. And ay nako guys, let's see ano ang emotion niya ng person na yan sa'yo. Yung sinisinda mo ng love spell na ma-reject. Na na-reject o ma-reject. Nais nito na hindi na mas stagnant yung connection nyo kasi down man in reverse na gusto yan may kumilos o may gumalaw para ano sa inyo ha. Kung gusto niyan, hindi naman stagnant yung connection nyo para King of Swords. Clarified by King of Swords. Yung makapaglagay na kayo ng yung para may boundary kayo ba? Na hindi na kayo makontrol ng iba, na strong yung mind niyo, sharp and clear na yung mind niyo. Ngayon pag sharp and clear na yung mind niyo and logical na kayo mag-isip, ibig sabihin klaro yung isip niyo, parang bang may discernment, parang gano'n, na hindi kayo madaling mauto, hindi kayo mapasunod ng mga na ma-manipulate kahit may orasyon pa yan. Yan. Makapaglagay kayo ng boundary. Para may boundary kayo na hindi na kayo makontrol. It's a sign kasi na pag hindi na stagnant yung connection nila, na may communication sa inyo,
na may nagtitake din ng action sa inyo, eh wala nang nakapangontrol niyan na mga gumagawa ng deceit, witchcraft. Kaya lang naman napapastag na dyan dahil may deceit, may gumagawa ng deceit o witchcraft. Ikaw sige gawa ng witchcraft, hindi mo alam kung ano yung consequence yan, kung ano yung impact sa'yo, lalo sa kaluluwa mo. Well, hindi lang impact. Tama na yan. Alam niyo naman yan. Well, ano pa ang nais mangyari sa inyo ng person mo na yan dahil hindi na dinayunite sa kanya yung spell mo, love spell mo eh. Yung palapit sa kanya eh. So, anong gusto niyo mangyari sa inyo? Ito, the Ten of Cups in reverse. Hindi kayo bubuo ng pamilya. Kung dati atat na atat kayo, nabubuo ka ng pamilya dahil na-unite yung love spell mo sa kanya, gusto kanya mapangasawa mo, hindi na. Kasi protected na siya ng God eh. God na mismo na po protekta sa kanya, hindi yung mga ordinaryong protection na ng mga tao. Hindi lang mga kristal, hindi lang mga bato-bato, bantiling. Hindi God na mismo. Liwanag ng God na po protekta sa kanya. Kaya ganun. Hindi mo na mapasunod sa gusto mo. Hindi mo na mapa-illusion yan. Hindi mo na mapa-imagine sa'yo. Na ang saya-saya niya pag ikaw ang pangasawa niya. Nalibog na libog siya pagka nagsisex kayo sa imagination niya. Di ba ganun yung nasinda ng love spell, yung ginagawa ng love spell. Oh. Hindi na yan nagangad na mapangasawa kasi wala tayong love spell mo. Para patamlay pa yung katawan ko yan. Ang dami kasi ng atake ng gabi sa akin. Patamlay. Ano yung umulang aso? Alam niyo na pag umuulang aso, may mga, hindi lang basta-basta mga evil entities yan. Kasi may mga nagsanla, may naman bibinta ng kaluluwa nila. Na-hurt dyan sa videos ko. Diba dyan, kapitbahay ko lang. Ang dami nagsanla dito sa paligid dito. Marami dito. Dahil inalam ko sa through cards eh. Nabinta sila ng kaluluwa nila sa devil. Dahil sa pagkagahama nila. Gusto na angkinin yung, may mga gusto siya angkinin, hindi naman sa kanila. Yung iba naman, para madipensahan nila yung sarili nila. Kawawa lang yung, dahil para lang madipensahan yung sarili nila. Wag mo lang. Para lang defensive lang, no? Para lang madipensahan yung sarili niya, ba? Nabinta. Utak yun. Nabinta siya ng kaluluwa niya. Ay, naku. Madipinsa niya yung sarili niya sa siguro sa mga threat. Ganun. Tapos, dahil hawak pa sila ng devil, dahil sa nagsiserve or alagad na sila ng dilim, dahil nabinta sila ng kaluluwa at nagsanla, uso pa ng ganyan, no? Kasi end times na ito eh. Akala ko kunti lang. Dito pa lang pala. Sus, halos karamihan dito pala. Of course, hindi kami ng ano ko pamilya. Hindi. Basta ang dami kagabi. Sunod-sunod, hindi naman ganun kadami katulad ng dati. Kahit magdamag ay mayroon pa rin. Kagabi, mga ilan, so may 5. Sunod, hindi naman sunod-sunod pa, tigil-tigil din. May 5 siguro. 5 na nagsumon. Yung mga nagsumon yun. Yung mga devil o fallen angel sa mga nila. Mga ganun. Evil entities.
Ang tamlay ko eh. So, yan. Negative. Bukya mo yun. Bukya ka. Inaya pa ako. Hinapian ko ang tamlay. And ano pa ang message sa'yo ng person mo na yan na hindi na unite sa kanya yung love spells mo. Message niya, hindi daw siya makatulog. Parang unstable yung isipan niya, hindi makatulog, balisa siya, o na-insomnia, hindi peaceful yung isip niya. Six of Swords, Universe. Ano ito gusto ibalik? O bumalik? Yung love spell mo. Pero baka kagabi hindi siya makatulog. Kagabi ba na tabla niya ng love spell mo? Ang person. Hindi Hindi. Hindi na siya makatulog kaya binabalik niya sa'yo. Yung love spell mo. O diba? Separate sa kanya yung love spell mo. Hindi ka din makakatulog niyan pagka mga love spell. Kasi witchcraft din yan eh. Pinamanipulate yung isipan niyan eh. Kasi nag-overthink siya, paano siya makatulog? Nagpa-overthink mo ng love spell mo. Buti nga protektado na siya ngayon. Diba? Yan, protektado na siya ng God. God pa lang po-protekta sa kanya. And then, Nine of Pentacles and Reverse. Ano man na sasabihin? Clouded ang isip mo. Kung nag-iwalay o nag-break up kayo, clouded ang isip mo. Umaring pati din yung isip niya. Naging unstable kayo, parang naging uncomfortable na makapag-communicate sa isa't isa. Yung nailang kayo or hindi confident na kausapin o kontakin yung isa't isa, nahiya pa kayong kontakin yung isa't isa. Kasi clouded ang isip mo. Ibig sabihin pag clouded, may mga na-unite na spell, like spell, no? Gaya na spell, love spell, manipulations na iba, mga deceit, yan, mga lies and delusion and deception, manipulation sa isipan ng tao. Galing sa iba din. Pero gusto ka pa ba niya na, gusto mo ba ng person mo? Willing pa ba tong person mo na magkaroon ng chance sa inyo? Another chance. See? Oo, willing naman siya magkaroon ng another chance na magtagumpay pa. Kung anong meron kayo dati, o ngayon, magkaroon pa ng another chance sa inyo. Yan. And ano naman ang nais mo sabihin sa iyong person? Love me, love me. Love me, love me. Know that you love me. Hindi ka nagtatagumpay na makawala sa mga nagpapaklaudan ng isipan mo. Na mga like evil spirit or monitoring spirit. Mga monitoring spirit ba?
Yan, mga monitoring spirit numero 1 yan, magpa-clouded ng isipan. Yung mga monitoring spirit. By the way guys, baka hindi naman ako Holy Spirit sa langit. Baka ang lang talaga ako sa langit. Kasi baka nakita ko na ano ba, na naalala ko tuloy. Na yung parang dog, yung nung niloblob ako, sabi ni Jesus Christ, parang so panaginip ko, vision ko. Niloblob niya ako sa tubig, di ba? Parang pool na malakas ang agos ng tubig dun eh. May isda pa ngayon. Di ba, nasa ilalim akong tubig. Nakita ko kasi, biglang bumanyan, no? Iwan ko, baka Holy Spirit yun. Baka hindi naman ako yung naging ibon na puti. Lumiwanag yung ibon na puti. Tapos, sa taas, hindi lang sa taas ng tubig, no? Sa may, di ba, sa taas talaga. Sa hangin. Ganon. Na, tapos noon nakita ko yung sarili ko na may pakpak na puti na malaki. Malaking pakpak na puti. Kanila. Nakapakapak na yung pakpak ko. Baka lang ako. Tapos may vision kasi ako na asawa ko ni Yahweh. Tapos, ang pangalan, nila lang din. Basta ganun. Ang kaaway ba? Baka angin lang ako. Pero ang bata pa talaga ako nakapag-usap na sa kanya ganyan sa vision ko. Pati Jesus Christ, lagi na ako pinapakitaan. Lagi sa napapakita, tapos may vision. Ganun. At yung tumubo yung buntot ko, God naman nila sabi. Paano na, tapos umubo yung buntot ko, 4. Natatawa ako. Nakakaanggi lang ako. Well, kasi, yun pala, lumilipad ako sa panaginip ko, sa mission ko. Lumilipad ka. Well, kung anghel contented ako, masaya ako. Ayaw ko pa nun, anghel ako. Masaya-saya ko nun. So, pero sabi kasi sa akin, Jesus Christ, Holy Spirit. Ano, pero okay na sa akin yung anghel ako. Okay naman sa akin na. Contented ako din. Diba? Well, let's see kung ano yung ano kaya? Anghel din. Ano na ba yun? May kinikip dito eh. Let's see. May gusto ka pa rin i-keep, umaring kinikip ka pa rin ang person mo kasi may 4 of Pentacles dito. Like option niya or kinikip ka pa rin niya na pwede pa magkaroon ng another chance sa inyong dalawa. Yan. Baga hindi ka na naman niya nilet ko na ayaw ko na talaga niya sa kanya. Hindi na yung pwedeng makabalik sa akin. Mga ganun ba. So, kinikip ka pa niya. So, may chance ka pa talaga sa kanya. Magkabalikan kayo dalawa. Willing naman siya magkaroon ng chance sa inyo. Magkabalikan kayo. Gusto ko daw niya matikman. Tikman talaga. Hindi na gusto niya matikman. Gusto ko niyang mabingbang. Gusto ko niyang mabingbang. Bingbang. Ano may bingbang? Oh, na ano to sa'yo, nalibugan to sa'yo, na parang kakaano mo kasi yan sa kanya, kakasend ko ng love spell. At
malilibugan yung tao sa'yo na basta ganun yun eh. Alam mo, magkaroon siya ng desire, makaramdam siya ng lust sa'yo. Yan, yan na. Dahil manipulate mo yung isip niya. Pero nawala na ngayon. Pero gusto ka niya mabingbang. Lagot ka, mabingbang ka tuloy. Sige mo ka, set na lang siya, bingbang. Ganyan. Lagot ka. So, kaya mo kaya? Baka mong hindi agad. So, ano yung Queen of Swords? Love spell still demonic. Witchcraft yan. Kaya ano, kapang manipulate ng isipan at emotion, di ba? At desire. So, Queen of Swords. Baka mag-irihi ka. Well, sige mo ka, sent na love spell, but yung protected na eh. Queen of Swords, Queen of Swords. May King of Swords dito kanina eh. Nakapagagay na daw siya ng boundary or healthy boundary. At may self-love, may self-worth siya. Wow. May self-love, may self-worth. And ibig sabihin niya, hindi na niya makontrol ng iba yung isip niya, yung emosyon niya. Yan, pagkaganyan. Hindi na siya ma-trigger. Kasi mayroon mga nati-trigger para, lalo yung mga narcissistic. May hindi bang trigger yan, yung mga narcissistic. Para ma-frustrate yung iba, trigger nila para ma-consumption, mag-burst ang emotion ng ng mga trigger nila. Kasi baliw nga yung mga narcissistic, kaya may disorder yan. Disorder yun eh. Hindi porket baliw, hindi yan sila parusahan sa kabilang buhay. Hindi pa naman malala pagkabaliw yan sa kanila at may ano pa naman yan, may presence of mind. Alam nila yung ginagawa nila, hindi kagaya ng baliw talaga na totaling baliw na yung wala na sa sarili, malala na wala na sa presence of mind, wala nang maalala. yung mga narcissistic. Dahil sa pagkabaliw nila, puro kabaliwan at mga walang hiyaan at pan-trigger sa iba at paminsala at pagkumpit sa iba. Kahit ayaw naman pagkumpit sa kanila dahil wala naman silang hindi naman kailangan pagkumpit sa kanila. Puro lang yan sila layabang. Wala naman. Puro lang puro hangin. walang laman. Ampaw. Narcissistic. At tayo ng mga tao na may tiwala sa sarili. Yung mga tao na tunay na confident at contented sa sarili nila na hindi narcissistic. Ayaw nila yan makipag-compete. Narcissistic lang, mahilig ba kapag-compete. Tapos, pag nakita nila masigit si ganito, ganyan sa kanila. Kapag sa ganda, sa sisirain nila. Ngari ganda. Para sila daw maganda. Kaysa doon. Ganun sila kabaliw. Kaya, tawag sana baliw. O kaya, pwedeng dignidad ng tao, siraan nila dun sa iba. Ganun. Siraan nila, gawa nila ang kwento. Gusto na sila yung angat eh. Yung mga narcissistic, sila yung mahigit eh. Higit. Lamang. Very selfish ba? Very puro me. Gusto
Gusto nila sila asinsado. Hindi naman nagsisikap, puro lang hangin. Pero meron ng mga narcissistic at asinsado sa buhay. No? Hindi lang hangin, may laman. Hindi siya balon. Hindi siya ampaw. Ay, nako. So, let's see. Bimbangin kita ng person mo, lagot ka. Kaya mo kaya tong person mo? Sige mo kahagayuma. Kaya mo daw. Kaya mo kaya tapos bimbangan? Baka saglit na bimbangan nyo, pagod ka na. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya sa bimbangan. Mapagod ka agad. Tawa na nato. Ay. Yung bimbangan. Uso yun ngayon na term eh. So, ano naman ang mangyayari sa inyo ng person mo para matapos na tong reading na to. Sige ako pa-erik-ik dito. Well, the Star in reverse and 8 of Swords in reverse. Wala na daw yung yung mga... Pero parang hindi positive. Hindi kayo inspired ba? Pwedeng yung parang binuo sa inyo. Pwedeng gano'n naman, like negativity, or pwedeng, kunwari, mga demonic powers, no? Mga itim na kapangyarihan. Ano ba itong matanggal sa inyo? Itim na kapangyarihan na nag-restrict sa inyo. Yun na nga, yung pa-juggling sa inyo, nag-restrict sa inyo, napatingga, yan, na-manipulate sa inyo, sa'yo, kasi person mo, protektado na siya ng God eh. May liwanag din, nakapaikot sa kanya. Ikaw naman, ito, matanggal yung restriction sa'yo. So, maliwanagan ka din yun, makita mo na yung katotohanan. Hindi ka na yan na victim. May magawa ka na yan. Hindi ka na yung walang magawa. Ngayon, pagka natanggalan sa yung restriction ay makapag-take ka na ng action. Magagawa mo na yung hindi mo magawa dati. Like, kontakin si person mo na yan. At, huwag ka na mahiya. Kung gusto mo din naman talaga magsama kayo. Di ba? Be confident and tiwala ka sa sarili mo. Huwag mo hayaan yung fear and insecurities or anything na mag-hold back sa'yo. Na gawin ang gusto mo. Kahit mga goals mo sa buhay. Di ba? Hindi lang sa person mo, kundi sa lahat ng mga gusto mong gawin. At ang tao nang binigyan ng free, walang ganyan eh. So yan, ito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn, or Earth signs.